you, Lord, for today. Salamat, Lord God, sa iyong kapulihan, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God. We glorify your name, Panginoon, Lord God. Sa lahat ng mangyayari ngayon po, Lord God. Sa lahat ng bibigkasin na aming mga labi, Lord God. That the Holy Spirit lead us, Panginoon, Lord God. Sabi ko po ako sa iyong likuran, Lord God. Ang iyong glory, ang iyong mga ibabaw, Lord God. Sa gabi dito, Lord God. Thank you, Lord God, for this provision. Thank you, Lord God, for the blessing. Thank you, Lord God, that you love us so much, Panginoon, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen! Isa na namang midweek service, ay pumunay po po. At habang tayo ay nagdilay-dilay, no? Masaya tong maganda tong binigay ng message ng Panginoon. No? Nalala naman si Gideon. Amen? No? Kung paano siya ginamit ng Panginoon para matalo ang mga Midianites. Amen? No? And from his obedience, sobrang na-amaze ako sa ginagawa niyang confirmation kapag nakakakuha siya ng instruction sa Panginoon. And I want you, all of us, to read from Judges chapter 6, verse 11 to 14. So let's start with the verse 11. Ito na yung pumunta na yung angel of the Lord kay Gideon. Sabi na dito, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a wise press to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Amen? Sabi nga agad kay Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. No? Binigyan niya agad ng adjective yung pagkatao ni Gideon, na siya ay tinawag na agad na mighty warrior. Amen? Sabi sa verse 20, sabi niya, "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us?" Kasi ito yung mga inaatake na sila yung mga Israelites, inaatake ng mga Amalekites sa Midianites. Sabi niya dito, "Where are all these wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of the Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian.'" Sabi niya dito, sa verse 14, "The Lord turned to him and said, 'Go with the strength you have and save Israel out of Midian's hand. I am not sending you alone. Am I not sending you?" Sabi niya. Sabi niya ulit, "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My land is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." Nakita mo yung kahinaan at weakness na meron siya. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, "You are the mighty warrior." Amen? Sabi sa verse 16, the Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Amen? Wala siyang ititirang buhay. Amen. So Gideon replied, "If now I have found favor in your eyes, give me a sign that it's really you talking to me." Sabi niya. Sa 18, "Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you." And the Lord said, "I will wait until you return." Amen? So verse 19, Gideon went inside, prepared a young goat, and from an ephah of flour he made bread without yeast, putting the meat in the basket and his pot in the pot. He brought them up and offered them on him under the oak. The angel of God said to him, "Take the meat and the unleavened bread, place them on this rock, and pour out the broth." So in-offer na niya, and the Gideon did so. Then the angel of the Lord touched the meat and the unleavened bread with the tip of the staff that was in his hand. Fire flared from the rock, consuming the meat and the bread, and the angel of the Lord disappeared. Ibig sabihin, tinanggap na ng Panginoon yung offering. Amen? So when Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, "Allah, sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord
face to face. Sabi niya, I have seen the angel of the Lord face to face, but the Lord said to him, peace, do not be afraid, you are not going to die. Amen? So Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is peace, which is our month of peace. Amen? So to this day, it stands in Ophrah of the Abiezrite. So andun pa din yung altar. No? So that same night, the Lord said to him, take the second bull from your father's herd, then 1 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Kasi yung tatay niya, kay Baal nag-worship, no? So sabi niya dito, ginawa niya yung altar ng Panginoon, pero nagtatakot siya na baka magalit yung tatay niya. Sabi niya dito, build the proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height, using the wood of the Asherah pole that you cut down. Offer the second bull as a burnt offering. Binigyan siya ng instruction ng Panginoon na gumawa ng altar. Itumba yung altar ng tatay niya at kunin yung bull ng tatay niya. Amen? So sabi niya dito, no? So Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid of his family and the townspeople, he did it at night rather than in the daytime. So ginawa niya ng gabi. In the morning, when the people of the town got up, there was a Baal's altar demolished. Nakita nila na demolished na. With the Asherah pole beside it, cut down, built the altar. They asked each other, who did this? Sabi ng mga tao, no? When they carefully investigated, they were told Gideon, son of Joash, did it. So, amen, no? Sabi niya sa verse 30, the people of the town demanded of Joash, bring out your son. He must die. Because he has broken down Baal's altar and cut down the Asherah's pole beside it. Dahil sinira na, di ba? But the instruction is, but Joash replied to them, hostile crowd around him, are you going to plead Baal's cause? Sabi dito, no? Are you trying to save him? Whoever fights for him shall be put to death by morning. If Baal really is a god, he can defend himself when someone breaks down his altar. So, because Gideon broke down Baal's altar, they gave him the name Jerubbaal that day, saying, let Baal contend with him. So, nagkaroon sila ng ano, di ba? Kung ito talaga ay kay Baal, kung tatagol niya yung sarili niya, di ba? So, sabi sa verse 33, now all the Midianites, Amalekites, and other eastern people joined forces and crossed over the Jordan and camped in the valley of Jezreel. Then the Spirit of the Lord came to Gideon and he blew a trumpet, summoning the Abiezrites to follow him. He sent messengers from Manasseh calling them to arms, and also into Asher, Zebulun, and Naphtali, so that they too went up to meet them. Gideon said to God, if you will save Israel by my hands, as you promised, look, I will place a wool fleece on the threshing floor. If there is dew only on the fleece and all the ground is dry, then I will know that you will have saved Israel by my hand, as you said. And that is what happened. Gideon rose early the next day, he squeezed the fleece and wrung out the dew, a bowl full of water. Then Gideon said to God, do not be angry with me. Let me make just one more request. Sabi ko na dito, no? Allow me one more test with the fleece, but this time make the fleece dry and let the ground be covered with dew. That night, God did so. Only the fleece was dry and all the ground was covered with dew. May hamog yung floor, no? And sa chapter 7, dito na nagsimula yung pagkakapanalo niya. From the 20,000 people na hawak ni Gideon, ang gusto ng Panginoon, 300 lang ang dadalhin niya. Kasi ang sabi niya, you will defeat Midianites in your hand. No? Sabi niya sa chapter 7 kasi, hindi ko na nilagay dito, mahaba pa eh. Sabi niya dito, inislas ng Panginoon yung mga tao ni Gideon para hindi si Lord
ang masabing pumatay ko sa mga tao. Kailangan si Gideon yung makita nila na because of Gideon's being a great warrior, mighty warrior na sinabi ng angel of God kanina, yun yung makikita ng mga tao na mawawala yung magiging mahina at weak na kanilang pamilya. So, ang ano lang dito, ang gist dito is wala siyang agam-agam. No? Gideon's decision is abrupt. Amen. Amen? Gideon decided to obey God's instruction. Amen? No? Ganun siya ka-abrupt, no? Wala siya, kahit yung sa tatay niya eh. Di ba? Nakukunin yung bull, sisirain yung Baal sa altar. Hindi siya nagdalawang isip. Alam niyang magagaling, pero ginawa niya. Why? Because he obeyed the Lord. Amen? And tonight, I hope and I pray na makuha natin yung karakter ni Gideon na gano'n, no? Na kung paano din siya naniniwala sa Panginoon sa mga times ng magulo ang mundo, which is right now, ganito nangyayari sa mundo natin, sa Pilipinas especially. Limited ang resources, no? Ang daming nangyayari kaliwat kanan. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, I will be with you. Amen? Amen? Amen. Amen? Amen. Nasa sa atin ang Panginoon. Amen? Kasama tayo ng Panginoon. Kasama natin siya sa lahat ng laban ng buhay na meron tayo. Amen? Amen. So, ang taro ba kayo magdasal? Amen. Amen. Tayo po tumayo. At tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. No? At ang ating unang prayer point ay ang kagaya ng puso ni Gideon. No? At tayo magbibiyayaan ng kagaya ng puso ni Gideon na handang mag-obey sa mga instruction sa Panginoon kahit hindi natin alam ang saysay. Kahit hindi natin alam kung ano nangyayari. Kahit hindi natin alam kung ano nangihinatnan ng ating pag-obey sa Panginoon. At mawala ang kahit anong fear and pride that will hinder us to fulfill and to fully submit to our Lord. Amen? Handa ba kayo? So let's pray. Heavenly Father, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon Lord God. Lord God, Heavenly Father, Lord God, Lord, give us the heart, Panginoon, Lord God, a heart that lies to Gideon, Panginoon, Lord God, na handang mag-obey sa inyo, Lord God, to all the instructions that you have, Panginoon, Lord God, sa amin lahat, Lord God, without having any fear, Panginoon, Lord God, without having any fear and pride, Panginoon, Lord God, na nag-hinder sa amin, Lord God, to follow you, Panginoon, Lord God. Lord God, open our hearts, Lord God, for that instruction, Panginoon, Lord God, that we will obey fully, Panginoon, Lord God, na walang alinlangan, Panginoon, Lord God, sa aming mga ginagawa, Panginoon, Lord God, that we will not just, Lord God, confirm, Lord God, that the instruction comes from you, Panginoon, Lord God, the same way na ginagawa ni Gideon, Panginoon, Lord God, to teach us, Panginoon, Lord God, Holy Spirit, guide us, Lord God, as we discern all the instructions, Lord God, that was given to us, Lord God, to follow, Lord God, and to submit to Jesus Christ our Lord. Amen. 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 So, nanghihinga tayo ng puso na kagaya ni Gideon. Tayo naman ngayon ay manghihinga na habang sa ating Panginoon, tulungan tayo na magtiwala sa proseso. No? Mahirap yung blind obedience. Pero ang sabi ng Panginoon, I will be with you. Amen? No? At yun yung challenge. Blind obedience to God is full submission to God. Amen? No? May mga bagay na hindi natin kaya. Pero kapag sinurrender natin sa Panginoon, ang lahat ng bagay, magkakaroon tayo ng mga provision na galing sa Kanya. Na makakayanan natin. No? Na makukuha natin. Na magkakaroon tayo ng victory. No? Na hindi lang tayo papanig sa ating pansariling kakayahan. Kundi tayo magtitiwala na ang Diyos na buhay na meron tayo ang magbibigay sa atin ng strength para magtagumpay sa laban nito. Amen? So let's pray to God, Heavenly Father, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord Jesus, Panginoon Lord God. Lord, help us to trust your process,
Even when you reduce my resources, Panginoon Lord God, even there's a limited resources, Panginoon Lord God, knowing that the victory comes from you alone, Panginoon Lord God, and not from our human strength, Panginoon Lord God. Lord, let us trust in you, Lord God, fully, Lord God, submitting to you, Panginoon Lord God, that it is your way, Panginoon Lord God, and it is your will, Panginoon Lord God, para sa amin lahat, Lord God, because you promised, Panginoon Lord God, that you will never leave us or forsake us, Panginoon Lord God, that you are with us, Panginoon Lord God, sa lahat ng laban na gagawin namin, Panginoon Lord God. May it be spiritual, Panginoon Lord God, may it be physical, Panginoon Lord God, and may it be moral, Panginoon Lord God, sa amin lahat, Panginoon Lord God. Lord God, let us submit to you fully, Lord God. Let us trust the process, Panginoon, fully, Lord God, so that the victory is ours, Lord God. Because you have fight for us, Lord God, and already fight for the win, Lord God, 2,000 years ago, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Let's always claim, Lord, the prayer, no? Sa lahat ng mga ginagawa natin, that these prayers are solid prayers to God. Amen. Kaya damdamin natin ang mga dasal, no? Dagdagan natin ang ating mga personal na dasal, no? Ang ating mga prayer points, because the Lord is readily hearing our prayers. Amen? Next is to ask the Holy Spirit to sharpen our spiritual discernment. Ito ang kailangan natin sa mga oras na to, no? That we can discern the true voice of God. We can hear it, no? We can hear the clear instruction of God through the discerning spirit. Amen? So that we can clearly hear the voice of God. We can distinguish His will from our desires, no? Because huwag tayo masusway sa ating pansariling desire. Kasi minsan, it blocks, no, the will of God sa ating pansariling desire. Kapag hindi natin gusto, pinipilit natin yung desire natin, no? Lord, teka lang, kasi gusto ko. But the Lord said, trust in me. Amen? Amen. No? So let's ask the Holy Spirit to sharpen our spiritual discernment so that we can hear the voice of God and we can truly discern and distinguish the will of God over our desire. In Jesus' name. Amen? Heavenly Father, Panginoon Lord God, Holy Spirit, Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. Holy Spirit, Panginoon Lord God. Strengthen, Lord God, and sharpen our spiritual discernment, Panginoon Lord God. As we, Lord God, so that we can clearly hear, Lord God, the voice of God, Lord God. And to distinguish, Lord God, the will, Lord God, of God over our desire, Panginoon Lord God. Huwag namin masway, Panginoon Lord God, at ang aming mga sariling desire, pag-push, Panginoon Lord God, ma-align ang desire ng Panginoon Lord God. Holy Spirit, Lord God, sharpen, Lord God, our discerning spirit, Panginoon Lord God, to fully hear the Lord, Lord God, and Lord God, know His will to us, Panginoon Lord God, and not our will, Panginoon Lord God. Heavenly Father, Lord God, hallelujah, Panginoon Lord Jesus, Lord God, habang nag-shida lahat, Lord God, hinabahala siya, Lord God, hinabahala siya, Lord God, hinabahala siya, Lord God. Holy Spirit, Panginoon Lord Jesus, Lord God, and the discerning spirit, Lord God, rule out, Lord God, tonight, Panginoon Lord God. Let's bless His people, Panginoon Lord God. Lahat, let's give a discernment, Panginoon Lord God, to really hear it clearly, Panginoon Lord God, to hear you clearly, Panginoon Lord God, and to know the discernment, to know the will, Panginoon of the Father, through each and every one of us. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. No? Just like Gideon, no, kapag siya nahihirapan at hindi niya kaya intindihin, no? Ang sabi niya kanina ng Panginoon, go down to the camp, no? Seeking the confirmation of God, no? Sa lahat ng ginagawa niya, di ba? Lord, if it's really you, di ba? Gawin mo to, di ba? Lagyan mo ng hamog itong bagay na to, no? Kailangan meron tayong ganun. Meron tayong ganung confirmation sa Panginoon. Na ang ating mga hinihingi, na ang ating mga pinagdarasal, Lord, alam natin na sa Lord natin yun galing. Amen? No? Papaano? That we are confirming the Word of God
through our prayer, to the scripture, no? And to the godly counsel, no? Isa lalagyan ng Panginoon ng kapitbahay natin, ng tabi natin, kausap natin, ng church natin. When we are confirming, Lord, pinigay mo naman yung blessing na hinihingi ko sa iyo. Amen? Lord, na-confirm ko na. Kasi sabi mo sa araw na to, you will bless me. You will provide for me. And thank you, Lord, may pumasok sa ATM ko. Thank you, Lord. Amen? No? That confirmation belongs to God. Amen? No? And that is how also that confirmation is that our God is communicating with us. Amen? Just like Gideon, no? Kung paano siya nagpapakonfirm sa Panginoon. Sa panahon niya, wala pang scripture. Sa panahon niya, nakikipag-usap ang angel of God. Amen? Amen? So ngayon, hindi natin, no, yung papaano mag-confirm si Gideon, hindi natin sa Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, papaano natin na-confirm ang provision ng Panginoon through our prayer, through our scripture, and through our godly counsel, ay mapakyari din sa atin. Amen? So let's pray. Heavenly Father, Panginoon God. Hallelujah, Panginoon Jesus, Panginoon God. Just like Gideon, Lord God, confirmation, Panginoon God. Let our confirmation, our prayer request, Panginoon God, be manifesting, Panginoon God, through the power of prayer, Panginoon God. Through our scripture reading, Panginoon God. Through our devotions, Panginoon God. And with the messages, Panginoon God, na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Kind of services, Lord God. And had our devotions, Panginoon God. Lord, let the daily devotions manifest that you answered our prayer, Panginoon God. That you're truthfully communicating with us, Panginoon God. Sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay namin, Panginoon God. Lord God, Heavenly Father, Panginoon God. That confirmation is, Lord God, giving us, Lord God, the positivity, Panginoon God, that our God is alive, Panginoon God. That our God hears us, Panginoon God. Thank you, Panginoon God, that you are communicating well, Lord God, sa amin lahat, Panginoon God. And thank you, Lord God, for continuing showing us, Lord God, how you love us so much, Panginoon God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Next, I continue to pray that the Lord will teach us to be faithful with what God placed us in our hands. No? Kung ano man ang hawak natin at pinangahawakan natin ngayon, matuto tayo maging faithful doon sa pananaw ng Panginoon over us. No? At whatever it is, ano man ang pinahawakan sa atin, binigyan man tayo ng ministeryo, no? Na ating tututukan, bigyan tayo ng gawain na ating gagawin. Maliit man yan o malaki, ito ay pantay-pantay sa kanina ng Diyos. Amen? Ang tanging itataas sa lahat ng ating mga ginagawa ay ang ating Diyos na malamang. Amen? Amen? So let's pray. Heavenly Father, Panginoon God. Heavenly Father, Panginoon Jesus, Lord God. Lord God. In the name of Jesus, Panginoon God, teach us, Panginoon God, to be faithful, Lord God, sa kung ano man, Lord God, ang nilagay mo sa aming mga kamay, Panginoon God. May it be a task, Panginoon God, na aming gagawin araw-araw, Lord God. May it be a provision, Panginoon God. May it be a ministry, Panginoon God, na aming dadalhin at tutulungan, Panginoon God. Lord, give us, Lord God. Give us, Lord God, the conviction, Lord God, that it is not our way, Panginoon, Lord God, but you will be glorified in what we do, Panginoon, Lord God, sa aming mga ginagawa, Panginoon, Lord God. All the tasks, Panginoon, Lord God, all the provisions, Panginoon, Lord God, all the things, Lord God, and the service that we do, Lord God, is for you alone, Panginoon, Lord God, that you will be glorified, that you will be magnified, Lord Jesus, Panginoon, Lord God. At hindi ang aming mga kakayahan, Panginoon, Lord God, hindi ang aming mga ginagawa, Lord God, kundi, Panginoon, Lord God, dahil mahal ka namin, Panginoon, Lord God,
Kaya namin ito ginagawa, Panginoon God, because it is the love that you gave us, Lord God. And because you love us so much, Panginoon God, we will return the favor and love, Panginoon God. We will serve you fully, Panginoon God. We will give what we have, Panginoon God. At whenever it takes, Panginoon God, maliit man o malaki, Panginoon God, ito'y galing sa mga puso namin, Panginoon God, na handang magbigay ng para sa iyo, Panginoon God, ang karapatan para sa iyo lamang, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Amen. And as we continue to serve the Lord is teaching us to humble us more. Amen? No? Let's continue to ask the Lord to mold us into pure humility. No? That a true servant of God is a humble servant. We're not boasting of anything, but we boast the Lord because the Lord gives us the strength. The Lord provides us for any instruction. And the Lord will complete everything. Para sa ating lahat. So let's continue to ask the Lord to continue to mold us into a humble servant who leads by example. Amen? Pag sinabing lead by example, it is our accountability to our people. That we will be a humble servant as the Lord speaks to us. Amen? Amen? Let's pray. Heavenly Father, Lord God. Heavenly Father, Lord Jesus, my Lord God. Continue to mold us, my Lord God. To continue to mold us, my Lord God, into a humble servant, Lord God, who lives by example, my Lord God. Heavenly Father, Panginoon Lord God, mold us, Panginoon Lord God, to be humble, Lord God, truly humble servant of yours, Panginoon Lord God. That is, Lord God, na nakikita ng aming mga kasama, Panginoon Lord God, nakikita ng aming mga pamilya, Panginoon Lord God, that this is the servant, Lord God, the humble servant that we are, Panginoon Lord God, sa iyo mga mata, Panginoon Lord Jesus, Panginoon Lord God, that we follow your instructions completely, Panginoon Lord God, and worship you before and after our victory, Panginoon Lord God, in the name of Jesus, Panginoon Lord God. Hallelujah, Heavenly Father, Lord God. It is you, Panginoon, that we worship. It is you, Lord God, that we adore, Panginoon Lord God. And thank you, Lord God, for doing this to us, Panginoon Lord God. Thank you, Lord God, for always keeping our feet on the ground, Panginoon Lord God. Because, Lord God, sabi mo na sa salita, Lord God, ang lahat na binababa ay tinataas, Panginoon Lord God. At ang lahat na tinataas ay bumababa, Panginoon Lord God. So, Lord God, humble us more, Lord God, so that we can lift you up, Lord God, and glory and honor to you, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Patuloy natin ipanalangin. Patuloy natin ipanalangin ang ating pamilya. Amen. Na maging faithful stewards din sila, ng mga time, ng resources, at ng relationship na meron tayo, Be a responsible person din, na ang pinag-glorify ay ang ating Panginoon. Amen. Hindi mo man natin sila kasama sa panahon na to, sa ating simbahan. Let's continue to pray that our family will be faithful as the same as us, and a good steward of our time, resources, relationship, and responsibilities for the glory of God. Amen? Let's pray. Heavenly Father, Panginoon God, patuloy namin pinapanalangin ang aming mga pamilya, Panginoon Lord Jesus, Panginoon God, ang aming mga magulang, Panginoon Lord God, ang aming mga kapatid, Panginoon Lord God, ang aming mga anak, Panginoon Lord God, na maging steward, a good steward of our time, resources, relationship, and responsibilities, Panginoon Lord God, sa iyo, Panginoon Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, na maging magandang halimbawa, Panginoon Lord God, kung paano gumamit tama, Lord God, ng oras, Lord God, ng mga resources, Panginoon, and provisions, Panginoon Lord God, ng mga relationships, Panginoon Lord God, and responsibilities na para sa iyo, Panginoon Lord God, na ikaw ang aming may tataas, Panginoon Lord God, that in everything we do, Panginoon Lord God, and in everything, Lord God, na binibigay namin na oras sa iyo, Panginoon Lord God, ikaw ang aming may tataas, Panginoon Lord God, ikaw ang aming mapupurihan, Panginoon Lord God, ikaw ang aming sasamba,
ibahin, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. And this time, resources, Panginoon Lord God, comes from you, Panginoon Lord God. Lord, turuan mo kami, Lord God, na maging maayos, na tagahawak, at tagapangalaga ng mga ito, Panginoon Lord God. Kasama ng aming mga pamilya, Panginoon Lord God. Turuan mo kami, Panginoon Lord God, na magkaroon ng portion ng oras sa iyo, Panginoon Lord God. Ang mga nalangin namin, Panginoon Lord God, magkasama-sama namin mga kamag-anak namin, Panginoon Lord God, ang mga nalangin sa iyo, Panginoon Lord God, mapapago namin, Lord God, hati-hatiin na kami mga resources, Lord God, sa simbahan, Lord God, sa sarili, Panginoon Lord God, at sa lahat ng mga tao na nangangailangan, Panginoon Lord God. Ang responsibilidad na binigay mo sa amin, Panginoon Lord God, mula sa ministeryo, Panginoon Lord God, at sa mga tao, Lord God, na pinapahalagaan mo sa amin, Panginoon Lord God. Patuloy mo kami gawin, Lord God, instrumento ng iyong faithfulness and goodness, Panginoon Lord God. Lord, as we extend our hands, Panginoon Lord God, hinihipo na rin namin, Panginoon Lord God, hinihipo mo na rin, Panginoon Lord God, ang mga tao, dapat namin, Lord God, makasama, Lord God, si Panginoon Lord God. Pinapanalangin namin sila, Panginoon Lord God, na babalik sa iyo, Panginoon Lord God. Pinapanalangin namin sila, Panginoon Lord God, na ikaw, Panginoon, ang kanila maging Diyos, Panginoon Lord God, Panginoon Lord God. At ikaw na po ang bahala, Panginoon Lord God, na humawak sa kanilang mga puso, Panginoon Lord God. Lord, sa lahat ng sasabihin namin, Lord God, gawin mo kami magandang halimbawa, instrumento, Panginoon Lord God, na ang nakikita nila, Lord God, ay ikaw sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, for the glory, Lord God, fills each and every one of us, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Patuloy natin manalangin din sa ating mga pamilya na divine cover, no? Divine shield, no? Dahil minsan at madalas, no? Dahil ang mga pamilya natin na ginagamit ng kaaway. Amen? No? Ginagamit ang mga kaaway para tayo ma-confuse, no? Sa lahat ng mga plano ng pang-aaway sa atin, no? Isa gagamitin ng Diyos sa ating pamilya. No? Para tayo masway, para tayo ma-confuse, para mawala yung mga bagay na dapat ay nakalaan para sa atin. Amen? Amen? Amen. Sa patuloy natin panalaginan ang proteksyon ng divine shield ang ating mga pamilya, alam natin sa pagdidivisyon sa buhay, no? Na ang ating pamilya ay hindi kailanman mahahawakan ng kaaway. Amen? Tapos, ito ay proteksyonan ng ating Panginoon. Amen? Pray for our family, Heavenly Father, Panginoon Lord Jesus, Lord God. Heavenly Father, Lord God, continue to cover our families, Lord God, with your divine shield, Panginoon Lord God. Divine shield, Lord God, na makakapag-confuse sa kanilang mga plano, Lord God, na makakaaway sa kanilang mga buhay, Lord God. Lord God, protect our family, Panginoon Lord God, so that they will not be confused, Panginoon Lord God, sa mga plano ng kaaway. Bagus, maniwala sila sa plano mo sa kanilang mga buhay, Panginoon Lord God. The same way you did with the Midianites, Panginoon Lord God. Do not confuse them, Lord God, but protect them, Lord God. Protect our family, Panginoon Lord God, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga kapatid, Panginoon Lord God. Na Lord God, sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin, Panginoon Lord God, ang iyong divine protection and shield ang nangingibabaw, Panginoon Lord God. Let the confusion of the enemy be gone. Wala kayong buwan dito sa ating lahat, Panginoon Lord God. Dahil hawak ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa mga mahal namin, Panginoon Lord God. Thank you, Lord God, for the divine protection. Thank you for the shield. Thank you for the provision, Lord God. And we cast out all the spirit of that Lord, so they will move in the life of our family, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 We also continue to declare, no, that all the battles affecting our family, be it financial, emotional, spiritual, or relational, belongs to God. Amen? No? We will surrender everything to God. Because the battle is for the Lord. And the victory is ours.
already won, Lord God. And let's declare that we won the victory, Lord God. Over our finances, my Lord God. Over our emotions, my Lord God. Over our spiritual and relational battles, my Lord God. Lahat ito ay ibigay mo na sa amin, Lord God. And our victory is linked tonight, my Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, 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 amen. We want the victory tonight. Amen? Every battle is won by the Lord in Jesus' name. No? And as we continue to pray, i-reveal ng Panginoon ang isang Gideon sa bansa natin. A leader that is obedient enough. No? May integridad, no? Na nagpupuri sa Panginoon. Kailangan natin ng ganitong leader sa ating bansa. Amen? Sa ating mga bahay, no? Sa ating mga parents, no? Na magkaroon tayo ng karakter ng leadership ni Gideon. No? We continue to pray, no? That the Lord is blessing us and fulfilling us with the characters of God. No? Amen? So let's continue to pray. Heavenly Father, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon Lord God. Lord, raise a Gideon leader, Lord God, in this country, Panginoon Lord God. Lord God, as we continue to reveal the corruption in the Philippines, Panginoon Lord God, and the whole world, Panginoon Lord God. Lord, raise up a Gideon character leader in the country, Panginoon Lord God. I-reveal mo karapat-dapat, Lord God, na mamulo sa aming bansa, Panginoon Lord God. Lord God, slash mo ang lahat ng mga hindi karapat-dapat, Panginoon Lord God, sa aming bansa. Patuloy na linisin mo ang aming ekonomiya, Panginoon Lord God. Ang korap na gobyerno, Panginoon Lord God, ay patuloy mo, Lord God, i-reveal, Lord God, ang mga korupsyon, Panginoon Lord God. At sa ganoon, Panginoon Lord God, patuloy kami mag-pray, Panginoon Lord God, patuloy kami magsama-sama mga Kristiyano, Panginoon Lord God, magtiwala sa iyo, Panginoon Lord God, dahil ikaw lamang ang mga magbababago sa lahat ng tao, Panginoon Lord God. Lord, continue, Lord God, we continue to pray for this country, Panginoon Lord God. We continue to pray for the good leader, Panginoon Lord God. Raise up a leader, Panginoon Lord God, that is obedient to you, Panginoon Lord God, and to your instructions, Panginoon Lord God. Without any second thought, Panginoon Lord God, mag-goes, Lord God, magtitiwala at mag-confirm pa yung Panginoon Lord God, na lahat ng iyong sinasabing instructions ay nakakonfirm sa scriptures, Panginoon Lord God, at the word of God, Lord God, ay binibigay mo sa amin lahat, Panginoon Lord God. Patuloy kami nagtitiwala, Panginoon Lord God, na hindi pa tapos ang laban, Panginoon Lord God. At patuloy mong babaguhin ang sistema ng bansa ito, Panginoon Lord God. Patuloy pa pagbilang sa Panginoon, Panginoon Lord God, ang mga future ng aming mga anak, at mga future generations, Panginoon Lord God, ay makibabaw, Lord God, at kapayapaan, at kasaganan ng pagmamahal, Panginoon Lord God, ang natapatan, ang integridad, Panginoon Lord God, ng bawat Pilipino, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. 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 Let's give a clap to our God. Let's give a clap offering to our God. And let's continue to pray. Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord God, for hearing our prayers, Lord God. Thank you, Lord God, for listening to each and every one of us, Lord God. And thank you, Lord God, for confirming an answered prayer. That we claim the victory, Lord God. That we claim the provision, Lord God. That we proclaim, Lord God, the glory sa aming lahat, Lord God. In the name of the Father, Lord God, in the name of the Son, Lord God, and the Holy Spirit. Amen. 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 And before we close, let's declare our declaration of the year. For the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. Clean hands, pure heart. Thank you, Lord.